bangis. Iho, sigurado ba kayo na dito talagang baba ninyo? Parang bihira na ako makakita na bumababa sa San Isidro, lalo na kapag palubog na ang araw. At hindi magandang pakiramdam ko sa lugar na iyan. Mga pasahero, dito na po ang San Isidro. Huling biyahe na ito bago magdilim, kaya bumaba na po kayo. At mag-ingat sa paglalakad ha. Sigaw ng konduktor. Tahimik na tumingin si Lila Reyes sa bintana ng bus. Ako nagkukwento sa gabing yun. At hanggang ngayon ramdam ko pa rin ang bigat ng hangin habang unti-unti kaming lumalayo sa Maynila. Sa bawat liko ng kalsada, pakiramdam ko ay may humihila sa amin papasok sa isang lugar na ayaw magpakilala ng buo. Palayan ang bumungad sa amin. Malalawak, tahimik at parang may matang nagmamasid mula sa pagitan ng mga tanim. Ate, napansin mo ba na kanina pa parang tahimik? Lalo ng pasahero kapag narinig silang San Isidro daw ang baba. Hindi man lang sila nagtatanong o nakikialam. Parang takot lahat. Nako, Miguel, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Probinsya lang to. Kaya tahimik at sanay lang sila sa sarili nilang mundo. Hindi ako paranoid, ate. Pero kanina parang may nagsabing may aswang daw dito. Tapos biglang tumahimik lahat. Parang may bawal pang banggitin. Biglang lumingon ang isang babae. May hawak na bayong ng manok. Mabagal at seryoso to. Kaya nakinig kami. Ay, ihaw, huwag niyong masyadong banggitin ang mga ganyang bagay. Lalo na kung bagong dating kayo dito sa amin. Dahil may mga bagay na mas gustong manatiling tahimik na lamang. At nagigising sila kapag napapansin. Pasensya na po. Nagbibiro lang naman po ako, manang. Hindi naman po ako naniniwala sa mga ganun. Ay, hindi kailangan na maniwala para mapahamak. Sapat na minsan yung mag-ingat, di ba? Pagbaba namin sa maliit na terminal na gawa sa yero at kahoy, sinalubong kami ng malamig na hangin. At syempre, ng amoy ng basang lupa. Tahimik ang paligid at pakiramdam ko masyadong malawak ang dilim para sa isang baryo. At andyan na nga si Lola Rosa. Ay, Lila, Miguel, salamat at dumating kayo. Hindi na ako mapakali nitong mga nakaraang linggo at pakiramdam ko ay hindi naligtas ang lugar na ito. Lola, ano po nangyari? Ba't parang ang daming bawang at asin sa bahay ninyo? Ay, may mga hayop na nawawala. Unay manok, tapos nga ay baboy. At ngayon naman, pati mga buntis dito sa baryo ay bigla na lamang nangihina at nagkakasakit. Lola, parang sobra naman yata yan. Hindi ba pwedeng sakit lang o magnanakaw? Huwag mong maliitin ang mga bagay na hindi mo pa nakikita, Miguel. Ang aswang ay matagal nang nakatira sa mga lugar na tulad nito. At galit sila sa bawang at asin. Kaya iyan ang tanging panangga natin. Nang dumating yung gabi, akala ko matatapos na yung kaba ko. Ngunit habang nakahiga kami, biglang may umalingaw sa labas. Tik-tik, tik-tik. Yan yung mga naririnig ko. Ate, narinig mo ba yung parang ibon? Parang ang laki niya Huwag ka maingay, Miguel. May kakaiba akong narinig sa tunog na yan. Biglang, may mabilis na aninong dumaan sa bubong. Mabigat yung yabag. Sandali lang, pero super tahimik. Natatakot na nga ako Ate Lila, nakita mo rin ba yung nakita ko? Kasi pakiramdam ko, hindi na to biro. Oo, at pakiramdam ko alam ng San Isidro na dumating tayo. At doon ko naintindihan, ang lugar na ito ay hindi lang basta baryo. Isa itong babala. At sa gabing yun, may isang nilalang na alam na may mga bagong bisita dito. Ay, Kapitan! Hindi na ito normal. 3 manok na naman ang natagpo ang bukas ang tiyan at parang sinipsip ang loob. Wala man lang bakas ng away o yabag ng lupa. Huwag muna tayong magpanik mga guys. Baka may mabangis lang na hayop sa bundok.
kailangan natin mag-ingat at magbantay. At syempre, kailangan natin magkaisa, okay? At sa mga sumunod na araw, matapos ng pagdating namin, unti-unting nagbago ang katahimikan sa San Isidro. Ang umaga hindi na nagsisimula sa tilaok ng manok, kundi sa bulungan ng mga takot. Sa bawat bahay na maladaanan mo, may bagong kwento. Baboy na natagpo ang patay, dugo lang daw ang natira, at ang mga bakas na hindi namin mapaliwanag. Ate, di ba napapansin mo na parang araw-araw may patay na hayop at wala namang kumukuha ng karne? Parang sinasayang lang. Oo, at mas nakakatakot dahil walang nakakakita kung paano nangyari lahat. Sila parang tulog o wala sa bahay. Isang hapon, habang nag-iigib si Ate Lila sa poso, napansin niya yung isang itim na aso sa tapat ng bahay ni na Aling Sisa. Medyo malaki to, payat at kakaiba. Wala tong buntot, kaya nakakatakot. Tahimik lang itong nakaupo, nakatingin sa pintuan na parang may hinihintay. Miguel, napansin mo ba yung asong yun kanina pa? Kaninang-kanina pa siya dyan at parang hindi nga humihinga. Aso lang yan, ate. Huwag mo nang bigyan ng kahulugan pa lahat. Ngunit hindi maalis sa isip namin ang mga kwento ng matatanda na ang aswang kayang mag-anyong aso, pusa o baboy upang makihalo sa paligid ng hindi napapansin. Kinagabihan, kumalat ang balita tungkol kay Maya, ang kapitbahay na buntis sa ikalawang trimester. Nahihilo daw to, hindi naman makatulog at may kakaibang panaginip gabi-gabi. Lila, pakiramdam ko may nakatitig sa akin tuwing gabi. Parang may bumubulong sa tiyan ko at parang paggising ko, sobrang pagod ko. Huwag kang mag-alala, Maya. Tatawag tayo ng albularyo. Baka may kailangan lang na dasal o gamot. Dumating na nga yung kinabukasan. Si Mang Berto pumunta sa amin, ang kilalang manggagamot ng baryo. Tahimik siya naglatag ng gamit, asin, paminta, suka at mga dahon na hindi kilala ng karamihan. Ay, huwag kayong lalabas muna. At huwag kayong mag-ingay. Mahalagang katahimikan sa ganyang gawain, ha? Dahan-dahan niyang winisikan ng asin at pampalasa ang pintuan ni Maya, saka nagdasal ng pabulong. Tinuruan niya si Ate Lila habang ginagawa ang ritual. Tandaan mo, iho, ang aswang ay galit sa banal na bagay. Asin, suka, at dasal. Hindi sila lalapit kapag nararamdaman nilang handa ka. Ayos ba? Pero paano namin malalaman kung tao po o aswang yung harap namin? Ay, tingnan niyo yung refleksyon sa mata. Kapag baliktad, makikita mo. Huwag kang magtanong. Tumakbo ka na kaagad. Habang lumilipas yung mga araw, may dalawang pangalan ang palihim na binubulong ng mga tao. Ito ay si Dadoy, yung bagong tindero ng isda na bihira magsimba. At si Aling Sisa, yung kumadro ng iwas na iwas sa basbas ng pari. Ate, napansin mo ba tuwing lalapit yung pari kay Aling Sisa, bigla siyang may dahilan para umalis? Oo, Miguel. At kanina, nung tinignan ko yung mata niya, parang may kakaiba. Parang masyadong malinaw. Hindi ko man sinasabi ng direkta, pero ramdam ng San Isidro na may nilalang na nakikisama sa amin. At sa bawat araw, mas nagiging malinaw. Hindi na lang to usapin na pamahiin. May nagmamasid sa amin, may naghihintay, at malapit na tong kumilos tingin ko. Uy, kung totoo man yung mga hinala nyo, hindi to pwedeng basta-basta chismis lang dahil may mga nawala dito noon at walang gusto magsalita tungkol doon. Ay, at sa araw na yun, sa sinabi ni Jonas, nagsimula kaming kumilos ni Ate Lila, hindi bilang mga bisita, kundi bilang bahagi ng San Isidro.
Lumapit kami kay Jonas, ang binatang kilala sa baryo na tahimik ngunit mapagmasid. Anak ng magsasakang minsang muntik nang mawala sa gitna ng gabi. Jonas, kailangan namin ng tulong mo. Hindi na to basta takot lang. May buntis na nanghihina at may mga hayop na pinapatay ng hindi kinakain. At may mga taong parang may tinatago. Gusto naming malaman kung ano ba talaga yung nangyayari. Alam mo, Miguel at Lila, Matagal ko nang alam yan. Babalik-balik ito. Akala namin nun tapos na, pero may mga bagay talaga na hindi tuluyang nawawala. Sa mga sumunod na gabi, palihim kaming nakinig sa mga usapan sa tindahan at sa gilid ng kalsada. Doon narinig namin ang isang kwento na matagal nang binaon sa katahimikan. Yung kapatid ko noon nagdadala ng mga tubo. Pauwi narinig din niya yung kumakalmot sa bubong. Pagtingin niya wala. Pero kinabukasan, hindi na namin siya nakita kahit bakas ng mga paa nito nawawala. Uy, alam ko yan, Manong. Doon yung sa lumang kamalig, no? Sa silid ng palayan. Walang gustong lumapit dun simula nun, no? At kinabukasan, dinala kami ni Jonas dun sa lugar na sinasabi. Ang tahimik ng paligid, pero ramdam ang bigat ng hangin. Sa bubong ng kamalig, malinaw ang malalim na marka ng kuko. At sa lupa, may natuyong dugo na hindi na inanod ng ulan. Ate, hindi ito gawa ng hayop. Masyadong malaki yung marka. At parang may hinila palayo, Miguel. Nagpa siya kaming lumapit kay Kapitan Arturo. Halatang ayaw nitong maglabas ng takot sa baryo. ayaw kong magkalat ng gulo. Lalo na kung wala tayong matibay na ebidensya. Pero kung talagang seryoso kayo, kausapin niyo si Mang Berto. Pumunta kami kay Mang Berto at sa kubo nito, sinalubong kami ng amoy ng langis at halamang singaw. Tahimik siyang nakinig sa mga sinabi namin, saka tumango na parang matagal niyang inaasahan ang pagdating namin. May mga aswang na marunong maghintay at kapag ramdam nilang handa na ang baryo, saka sila kikilos. Pero paano po namin malalaman kung malapit na yung mga aswang? Gagawa tayo ng langis na magsasabi sa atin. Tinuruan niya kami ng ritual. Kinayod niya ang isang espesyal na niyog, piniga ang katas at pinakuluan ito habang binibigkas niya ang mga dasal na hindi namin maipaliwanag. Nang matapos, sinabit namin ang maliit na bote sa itaas ng pintuan. Kapag kumulo ang mga langis na ito nang wala namang apoy, ay ibig sabihin may aswang na malapit. Huwag kayong magdalawang isip na kumilos at tumakbo, ha? Sa huling hakbang, pinahira namin ng kaunting langis ang tapat ng bahay ni Aling Sisa, lalo na sa gabi habang tulog ang buong baryo. Ate, kinakabahan ako. Pakiramdam ko maraming nakatingin sa atin. Tahimik ka lang, Miguel. Kung totoo ang hinala natin, lalabas din ang sagot. At habang umaalis kami, napatingin si Ate Lila sa bintana ng bahay ni Aling Sisa. Sa loob ng dilim, may matang kumislap at sandali-sandali, sobrang liwanag. Sobrang buhay ng mga mata. At doon nagsimula ang tunay na pagsubok namin. Dahil kapag kumulo na ang langis, siguradong palag-palag na kami sa aswang. And it's scary. Oh no. Kinabukasan. Lila! Gumising ka at huwag kang lalabas. May masamang pakiramdam ang dibdib ko simula pa kanina. At parang may tumidikit sa hangin sa labas ng bahay. At sa gabing yun, bumuhos ang ulan na parang may galit ang langit. Kumidlat ng paulit-ulit at sa bawat kulog parang may kasamang yabag na hindi galing sa lupa. Biglang napansin ni Ate Lila ang maliit na bote ng langis na
nakasabit sa pinto. Ito'y kumukulo kahit wala nang apoy. Kahit ang lamig-lamig ng hangin. Miguel! Miguel! Gising! Tingnan mo to. Kumukulo yung langis. Ibig sabihin totoo lahat ng sinabi ni Mang Berto. Wag mo sabihin na ngayong gabi talaga mangyayari to. Dahil parang minaamoy ako mabaho, ate. Unti-unting kumalat sa loob ng bahay ang amoy ng bulok na karne at suka. Sa labas, may marahang tunog na pagkamot at paulit-ulit, parang kukusayero. Sumunod ng isang malakas na bagsak sa bubong na kinayanig ng buong bahay. Ate, huwag kang lalapit sa bintana ha. Merong something sa taas. Ay, Diyos ko, iligtas niyo ho kami. Huwag niyong pabayaan ang mga apo ko at ang batang tinadala ni Maya sa kabila. Sa isang sirang bubong, nasilayan namin ang anyo na hindi na kailanman mabubura sa isipan ko. Isang babae, kalahating babae, ang lumulutang sa dilim. At pag itaas niya, ang katawan ay humawalay. May pakpak na parang paniki at ang mga bitukay nakalaylay, umiindayog sa hangin. Grabe, mula sa bibig nito, humaba yung isang dila. Manipis, parang tubo nga Unti-unti itong bumaba patungo dun sa higaan ni Maya. Huwag kang lalapit. Lumayo ka kay Maya. Lumayas ka dito. Lola, hawakan mo to at itatapon mo lahat ng asin. Pati bawang ngayon na. Hinagis ko yung asin, pati na lang yung bawang. Pero napasigaw yung nilalang. Matinis at ang sakit sa tenga. Agad namang dumating si Mang Berto, our superhero. Basang-basa to sa ulan. Hawak ang buntot ng pagi. Bumalik ka sa lupa mo. Huwag mong galawin ang batang ito dahil hindi ka inaanyayahan sa bahay na ito. Hinampas niya ang hangin at tila nasaktan ang nilalang. Mabilis itong pumailan lang palayo. Nag-iwan ng malapot na likido na tumulo mula sa bubong pababa sa lupa. Sa ilalim ng mga dahon ng saging, may iniwang pares ng paa. Hiwalay, walang buhay at nangingitim. Ate, tingnan mo yung iniwan ng katawan. Ibig sabihin hindi na siya makakabalik kapag natagpuan natin yun, di ba? Sundan natin bago pa ito makatakas. Tara, Miguel! Sinundan namin yung bakas ng malapot na likido papasok sa gubat. Tahimik ang paligid ngunit ramdam ang galit sa hangin. Sa gitna ng mga puno, natagpuan namin ang parehong mga paa. Mas malinaw na ngayon. Pamilyar na yung sukat. Pamilyar pati yung balat. Pagbalik namin sa baryo, may isang bahay na bukas ang pinto. Walang ilaw, pero wala ding tao. Tasan si Aling Sisa? Bakit bukas ang bahay niya? Tanong ng aking Lola Rosa. Isang bulong ang kumalat sa mga tao. Parang apoy sa tuyong damo. Ay ina, manananggal ay nagtatagos yung tao sa araw at sa gabi ay naghihiwalay ang katawan upang sumipsip ng buhay. Ibig sabihin yan yung kumadrona na matagal na nating pinagkakatiwalaan. At ngayon, alam na niya na alam natin. Sa gabing yun, hindi lang takot ang bumalot sa San Isidro, kundi isang katotohanan na ayaw nilang baliwalain. Ang aswang ay hindi talaga alamat. Isa tong kapitbahay. At nagsimula na ang digmaan namin. Lumapit kayo at tanggapin ninyong basbas ng Panginoon upang mapanatili ang liwanag sa inyong mga puso, lalo na sa panahong puno ng pangamba ang ating baryo. At doon nga sa loob ng maliit na simbahan ng San Isidro, nagmisa yung pari. Isa-isang lumapit ang mga tao. Yumuko, nag-antanda ng krus. Pero may isang figurang kapansin-pansin. Si Aling Sisa, ando na naman. Nakupo lang siya sa gilid. Mahigpit ang hawak sa saya. At tuwing lalapit ang pari,
Parang napapansin kong bigla siyang tatalikod na parang may naaalala. Miguel, napansin mo ba yung iwas na iwas siyang tumingin sa pari at parang ayaw niyang malapitan? Oo ate. At mas napapansin ko na hindi niya tinititigan kahit sino sa mga mata, parang natatakot siyang makitang sarili niya. Matapos ang misa, mabilis nang umalis si Aling Sisa. Hindi man lang nakipag-usap sa mga dati niyang pasyente. Ang mga bulong ay lalong gumapang sa hangin. Ay, dati mabait yan si Sisa. Pero ngayon, nung may nangyaring masama, parang nagbago siya. Kinagabihan, nagtago kami ni na Ate Lila at ni Jonas sa likod ng mga puno malapit sa kubo ni Aling Sisa. Tahimik nga lang yung paligid. Tanging huni ng kuliglig at lagaslas ng dahon ang naririnig. Pagsapit ng hating gabi, bumukas na yung pinto ni Aling Sisa. Oh, dahan-dahan na. Huwag kayo gagalaw ha. Lalo na hindi pa malinaw ang gagawin natin. Yan ang sabi ni Jonas. Hanggang lumabas si Aling Sisa, meron siyang bitbit na bayong. Mabagal lang siyang naglalakad patungo sa kawayanan. Doon sa gitna ng dilim, bigla siyang yumuko. At sa isang iglap, humiwalay ang kanyang pang-itas na katawan. Tumubo ang pakpak at ang laman loob bumabaon sa hangin. Iniwan niyang kalahati ng kanyang katawan sa damuhan. Diyos ko! Ate! Totoo lahat ng hinala natin. Huwag kang gumalaw. Kailangan nating makita ang buong katotohanan. Ano pa ba ate? Ayan na oh! Bago pa kami makakilos, may isa pang anyong lumitaw mula sa dilim. Si Dadoy, yung tindero ng isda. Bigla ring kumurba ang likod. Gumalaw ang galugod at unti-unting tumubo yung mga balahibo. Sa ilang segundo lang, isa na tong malaking aso. Kulay itim, walang buntot at may matang nagliliwanag. La! Di lang siya. Aswang! May isa pa! Yan ang sigaw ni Jonas. Pagbalik namin sa baryo, agad naming hinanap si Mang Berto at kinwento ang lahat. Tahimik lang itong nakinig, saka dahan-dahan siyang nagsalita. Ay, mga aswang na marunong makisama sa mga tao, nag-aasawa, naglalakbay at nagtatago sa anyong normal upang mabuhay sa gitna ng komunidad. At si Dado po, anong klase siya? Kakaiba po yung nakita namin kanina, Mang Berto. Ay, ang uri niya ay tinatawag na werdog. Sa gabi, gumagala sila sa mga daan at umaatake sa mga nag-iisang naglalakbay. Grabe yung hingang malalim ni Mang Berto. At lalo siyang nagpatuloy. Si Sisa naman ay hindi sinalang na halimaw. Dati siyang kumadrona at ginagalang. Ngunit napagbintangan ng isang pagkalaglag ng bata. Itinaboy siya sa baryo at doon nagsimula ang kanyang galit. Ibig sabihin po, tayo rin yung may kasalanan kung ba't siya naging ganun. Oo, Miguel. Dahil ang takot. Kapag pinakain mo ay nagiging halimaw. At ngayon, sinisingil na tayo ng mga ginawa natin. Sa gabing yun, malinaw na sa amin ang lahat. Ang aswang ay hindi nilalang ng dilim. Isa tong sugat na nilikha ng takot, galit at pagtataboy. At habang buhay pa yung galit na yun, hindi matatapos ang laban sa San Isidro. Makinig kayo lahat. Hindi ito basta handaan lang ngayong gabi. Ito ang pagkakataon natin para wakasan ang takot na matagal nang kumakain sa San Isidro. Kailangan ninyong sundin ang bawat utos at huwag kayong uurong kapag nagsimula ng digmaan. At sa gabing yun, nagmistulang masaya ang baryo sa paglabas. May mga ilaw, pagkain, tawanan. Ngunit sa ilalim ng bawat mesa, may mga nakatagong bolo, mga supot ng asin. Sa bawat bahay, nakasabit ang mga bawang at mga
Hagdan ay sadyang binaligtad upang lituhin ang mga nilalang na sanay pumasok ng hindi napapansin. Siguradong dadating sila kapag naramdaman nilang ligtas ang baryo at walang nagbabantay. Sana nga, tama yung plano natin ate. Dahil kapag nagkamali tayo, wala nang ikalawang pagkakataon dito. Ay, huwag kayong mag-alala. Kapag bumaba na sila hindi na tayo uurong. Yan pa yung dagdag ni Jonas. Pagsapit ng hating gabi, huminto ang musika at ang mga tao ay sabay-sabay na nagdasal. Biglang, lumakas ang hangin at ang mga ilaw ay nagsimulang kumurap-kurap. Ramdam namin yung biglang pagbabago ng paligid. Parang may bumubukas na pinto mula sa dilim. Narito na sila! Huwag kayong gagalaw hanggat hindi sila tuluyang lumilitaw. Isang anino yung bumulusok mula sa taas. Ang pang-itaas na katawan ni Sisa. May pakpak, may nakalaylay na laman loob, at may mga matang puno ng galit. Kasunod nito, mula sa gilid ng baryo, may tumatakbong napakalaking aso. Si Dadoy. Kulay itim, walang buntot at sobrang bilis na parang hangin. Protektuhan niyo si Maya! Yun ang kailangan natin protektahan! Yan ang sigaw ko. Tumalon si Dadoy patungo kay Maya, ngunit agad siyang sinalubong ng mga lalaki sa baryo. Sa gitna ng kaguluhan, si Jonas ay sumugod at tinarak ang bolo sa likod ni Sisa. Umalingaw-ngaw, sigaw nito. Grabe, ang sakit sa tenga. Napakatinis, tas galit na galit. Ngayon na! Ito na yung pagkakataon para hindi na siya makabalik. Yan ang sigaw ni Jonas. Sa ngalan ng liwanag at ng mga ninuno, hubaran ko kayo ng lakas na ninakaw nyo sa mga buhay. Habang inuusal ang mga dasal, humina ang paglipad ni Sisa. Nakita ko yun, samantalang tinamaan si Dadoy ng asin at parang paatras ba to? Hanggang sa unti-unti siyang bumagsak sa lupa at nagbalik sa anyong tao. Tama na. Hindi ko na kaya. Ginagawa ko lang ito para iligtas ang kapatid ko. May sakit ito at hindi ko ginusto maging halimaw. Yan ang sigaw ni Dadoy. Kung totoo sinasabi mo, Dadoy, humiga ka at huwag kang lalaban. Sa gitna ng kaguluhan, pilit na gumapang si Sisa patungo sa lugar kung saan niya tinago ang kalahati ng kanyang katawan. Pero mabilis naman kaming kumilos. Pinuhat namin yung mga paa at tumakbo patungo sa ilog. Huwag mong hayaang magdikit ulit, Jonas. Ito ang katapusan niya. Hindi dapat magdikit ulit yung taas at baba niya. Pagbagsak ng mga paa sa umaagos na tubig, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Sa gitna ng liwanag at hangin, unti-unting gumuho ang katawan ni Sisa hanggang sa maging abo na to. Itali nyo yan si Dadoy at bantayan. Huwag siyang patayin hanggat hindi natin alam kung may pag-asa pa siyang magbago. Nang sumikat na ang araw, nagdiwang ang baryo, ngunit hindi tulad ng dati. Tahimik yung saya dahil alam ng lahat na ang gabi nag-iiwan ng marka. At kahit natalo ang mga aswang, ramdam namin yung isang katotohanan. Hindi lahat ng dilim tuluyang nawawala. Minsan, naghihintay lang ito ng tamang sandali para bumalik. Jonas, ba't parang iba yung pakiramdam ko nitong mga nakaraang gabi? Parang may apoy sa loob ko at hindi ako mapakali kahit anong gawin ko. At ilang linggong lumipas matapos nung sagupaan, bumalik ang mga huni ng ibon sa umaga. Muling tumilaok ang mga manok at tila normal na ulit dito sa San Isidro. Pilili ni Ate Lila na manatili, hindi dahil sa takot, kundi dahil may bahagi ng kanyang puso ang ayaw nang umalis. Mas madalas na siyang makita kasama si Jonas. Nagjowa na ata ang ate ko. Tahimik na naglalakad sa palayan, nag-uusap sila tungkol sa mga bagay na parang wala ng panganib. Ngunit sa likod ng katahimikan, may isang gabi na nagbago pa ng lahat. Nagising si Ate Lila. Pawis na pawis. Mabigat ang dibdib.
tuyo ang lalamunan. Sa kusina, napatingin siya sa hilaw na karne at sa unang pagkakataon, hindi siya nasuklam. Ano bang nangyayari sa akin? Ba't parang gusto kong tikman tong karne? Nanginginig ang kamay niya. Kinuha niya ang salamin. Nang tumingin siya sa sariling mata, may sandaling nag-iba yung refleksyon. Baliktad! Mabilis niyang binaba ang salamin, ngunit huli ng lahat. Hindi pwede. Naalala ko na. Bumalik sa isip niya yung gabing yun. Ang kuko ni Sisa na dumapo sa kanyang braso. Ang hapdi ng dugo. Kinabukasan, tahimik siyang humarap kay Mang Berto. Alam ko na ang hitsura ng mga mata mo bago ka pa magsalita. Dahil nakita ko na yung mga galaw mo pagkatapos ng sagupaan. Sabihin niyo sa akin ang totoo, Mang Berto. Huwag niyo nang palikoy-likoyin. Ang aswang ay hindi lang pinapanganak. Minsan ito'y nagpapasa ng dugo sa sugat, sa kagat o sa kalmot. Nanlamig nga si Ate Lila. Ibig sabihin, nahawa ako at may oras lang ako bago tuluyang magbago. May paraan pa kung gagamitin ang langis bago sumapit ang susunod na kabilugan ng buwan. Tumahimik si Mang Berto bago muling nagsalita. Pero mas mabigat ang kanyang tinig. Kailangan ko ring aminin ang isang kasalanang hindi ko pinigilan ang pagkalmot sa iyo dahil alam kong kailangan natin ng pain. Pain? Ibig sabihin, ginamit niyo po ako, Mang Berto? May mas malaking angkang aswang na konektado kay Sisa. At kapag nalaman nilang patay na siya ay hahanapin nilang dugo na huling hinawakan niya. Kaya po, ako yung sinusundan nila. Kaya ganito ang feeling ko. Hindi na sumigaw si Ate Lila. Hindi na rin siya umiyak. Ngunit sa loob-loob niya, may bahagi ng unti-unting namamatay. Bago pa sumikat ang araw, tahimik siyang nag-impake. Isang maliit na bag, kaunting asin at bote ng langis. Lila, saan ka pupunta? Huwag mong sabihing aalis ka ng ganito. Kailangan kong umalis, Jonas. Kung mananatili ako dito, ilalagay ko kayo sa panganib at ayokong ikaw ang maging dahilan kung bakit tuluyan akong maging halimaw. Babalik ka pa ba? Lila, Kung tao pa ako, babalik ako. Pero, huwag mo na akong asahan. Habang tinatahak ni Ate Lila ang daan palabas ng baryo, dumaan siya sa sementeryo. Biglang may kumaluskos sa mga puno. Sa itaas, may matang kumislap na maputla. Gutom at naghihintay. Mga aswang na kumakain ng bangkay. Tahimik na nagmamasid. Hindi pa tapos ang laban at hindi ko hayaang tapusin ito ng dilim. Ayun na nga. At doon nawala si Ate Lila sa gitna ng gubat. Sa San Isidro, nananatili ang katahimikan. Pero alam naming lahat sa kapis, ang mga nilalang hindi kailanman natutulog. At minsan, ang tunay na digmaan nagsisimula kapag akala mo tapos na ang lahat. Wakas. At yan ang storya ng magkapatid na si Miguel at si Lila. Na naman may nakapulutan kayong aral na pag marami na nagbababala sa inyo na delikado ang lugar, please, makinig na lang tayo. Kasi hindi natin alam sa mga pamahiin at sa mga bulong-bulungan, may katotohanan ang lalantad sa atin. Malay mo, yung katabi mo ngayon manananggal pala. Kung nagustuhan mo ang ating story, please comment yes. At syempre, kung merong real life stories kayo na nakakatakot at gustong i-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.